Ilang araw na ang nakakaraan, naging laman ng balita ang mga pawikan. Bagamat nanganganib na ang bilang, isa pa rin ang mga pawikan sa mga hayop na madalas hulihin para gawing pagkain at dekorasyon. Ang hindi alam na marami sa atin, hindi biro ang buhay ng mga pawikan. Mula sa pagiging itlog nito hanggang sa unang paglangoy niya sa karagatan. Dahil simbagal ng ating pagkakakilala sa mga pagong na ito ang pagdagdag ng kanilang bilang sa wild. Binalikan ko ang Pawikan Conservation Center sa Morong Bataan para muling sariwain kung paano ba nila sinisimulan ang pakikipagsapalaran para lang mabuhay. Sa center na ito kasi may kita ang unang mga parte ng kanilang life cycle. Nasabi mo mga... Sa mga buwan ng Oktubre hanggang unang linggo daw ng Pebrero, nangingitlog ang mga inang pawikan sa dalampasigang kung saan siya mismo ipinanganak. Maghuhukay siya sa buhangin kung saan siya mangingitlog. Alam nyo bang kaya nilang mangitlog ng hanggang 100 itlog? Matapos ang pangingitlog, ilulubog o tatabunan uli ng inang pawikan ang kanyang mga itlog para hindi ito makita at makain ng ibang hayop. Maglalagi ang mga itlog na ito ng 8 hanggang 10 linggo sa ilalim ng buhangin bilang kanilang incubator. At kapag handa na silang lumabas sa kanilang naging incubator, sariling sikap nilang inaakyat ang ibabaw ng buhangin upang magsimula ng kanilang buhay. Maswerte kaming makasaksi ng ganitong mga pangyayari. Kasi in-expect na namin dito, gabi-gabi, may mag-hatch na. May pagkakataong isang gabi wala, kung sobrang init ng panahon, yung pa naaantala. Hindi na sila umakyat kasi nase-sense nila yung temperature doon sa surface. Mainit. Nag-aantay muna yan. Nag-aantay sila ng mga malamig na, no? Pero hindi lahat ng itlog masisilayan ng mundo. Dahil may mga ilan na nabubugok o nasasabit sa mga ugat hanggang hindi na sila makaahon sa lupa. Tulad na lang na nasaksihan ko noong 1 taon na pumunta ako dito. Hinang-hina dahil na rin sa ilang araw niyang pagkakatrap sa ilalim. So at least nagpapakita na siya ng signs na ng movement. Mukhang kakayanin naman niya. Kailangan lang siya bigyan ng chance. Take your time, palakas ka. So mula sa hatchery hanggang doon sa pagkolekta natin doon sa mga baby sea turtles, ito at i-release na natin sila sa wild. Dapat immediate ang release ito at once. Dahil ang hatchling ay hindi kumakain ng 3 araw yan. Ang kanyang food source lang ay nandun sa puson niya o pusod. So hindi ko mapigilan maging curious kung anong itsura nito mga baby pawikan habang lumalangoy sila pagka lagpas nila dito sa buhangin. So gamit ang aking waterproof camera, sasabayan ko yung ilan dito. Tingnan natin kung hanggang saan ko sila masusundan. Tila sabik na sabik pa sa paglangoy ang mga baby pawikan na ito. Kitang-kita sa hampas ng kanilang mga flippers ang kaligayahang makita ang kanilang natural na tahanan. Sa malawak na karagatang ito, nilalalasapin ang susunod na parte ng kanilang buhay na tinatawag ng mga eksperto bilang the lost years, kung saan bibilang sila ng 5 hanggang 20 taon para matutunan ang mga dapat nilang matutunan para mag-survive sa dagat. Ang gagawin lang ng hatchling ay lumangoy at umabot doon sa major current para magpapaagos na lang siya. At yun ang mga tinatawag na lost year. Di alam ng mga dalubhasa kung saan papunta yung mga hatchling. Pero may ilan na tila bumabalik sa pampang dahil hindi nila kayang mabuhay sa ilalim ng dagat.